Kamusta ka-anime? Welcome sa The Anime PH. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin ulit ang isa sa pinakamisteryoso, pinakamakapangyarihan at pinakamaimpluwensyang karakter sa One Piece, ang Supreme Commander ng Revolutionary Army at ang ama ng sikat na bidang pirata na si Monkey D. Luffy. Walang iba kundi si Monkey D. Dragon. Tatalakayin natin ang mga bagong impormasyon ngayon sa One Piece na may kinalaman kay Monkey D. Dragon at aalamin rin natin ulit kung bakit si Dragon ang tinagurian ng world government na pinakadelikado at pinaka-wanted na kriminal. Siguraduhin manood mga ka-anime hanggang sa huli ng video na ito dahil maya-maya ay tatalakayin ko rin ang isa sa pinakamalaking katanungan sa mundo ng One Piece, kung gaano nga ba talaga si Monkey D. Dragon kalakas at kung ano ang posibleng taglay niyang Devil Fruit Power. Yan at marami pang iba ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, kunting paalala lamang, may mga mababanggit akong mga impormasyon tungkol kay Monkey D. Dragon na hindi pa ipinapakita sa anime sa ngayon, kaya as usual, manga spoilers ahead. At kung nagugustuhan mo ka-anime ang mga video sa channel na ito, ay please huwag kalimutang i-click ang like button at subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe at pati na rin ang bell button para lagi kang ma-notify kung may bagong video upload ang The Anime PH. Ilang segundo nyo lang ito gagawin mga ka-anime pero malaking tulong na ito sa amin kaya maraming salamat. Alam nating lahat sa simula't simula pa lang na si Monkey D. Dragon ay ang leader ng Revolutionary Army, isang anti-government organization na ang layunin ay kalabanin ang mga world nobles at pabagsakin ang kasalukuyang world government. Subalit bakit nga ba kinakalaban ni Dragon ang mga world nobles at gustong pabagsakin ang kasalukuyang world government? Para mas maintindihan nating mabuti mga ka-anime ang mga motibo at layunin ni Monkey D. Dragon kung bakit direkta niyang kinakalaban ang world government, ipapaliwanag ko muna sa inyo ng mabilisan lang mga ka-anime kung sino o ano ba ang world government. Ang world government ay ang largest political organization sa mundo ng One Piece. Kung hindi nyo pa alam, ito ay binubuo ng 170 na kaharian at ito ay pinamumunuan ng 5 elders, ang highest authority sa buong mundo at ng mga celestial dragons o kilala rin sa tawag na world nobles. Gamit ang marine bilang pangunahing puwersa nila, tinutugis at tinuhuli nila ang mga pirata o kahit na sino mang lalabag sa mga batas na ginawa nila. Sila ang nagme-maintain ng international orders at sinasabi nila na lahat ng ginagawa nila ay makatarungan at para sa ikabubuti ng lahat ng mamamayan ng mundo. Ito ay may pagkatotoo pero sa realidad, lingid sa kaalaman ng maraming mamamayan, karamihan sa mga batas ng world government ay para sa mga pangsariling kapakanan lamang nila at para makontrol nila ang buong mundo. Maraming korupsyon ang nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo na sakop ng world government at ang sino mang kumukontra o posibleng maging banta sa kapangyarihan nila ay pinapatahimik agad nila o pinapatay o di kaya naman minsan ay ginagawang mga alipin kung mahuli nila ng buhay. Ganun kasama mga ka-anime ang totoong muka ng world government. Lingid sa kaalaman ng karamihan, si Dragon ay mapagkakatiwala ang tao na meron matinding pagmamalasakit sa mga ordinaryong tao na inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Naniniwala siya sa kalayaan at pagkakapantay-pantay ng lahat, mahirap man ito o mayaman. Kaya naman gumagawa siya ng mga paraan para mailigtas at mapalaya ang mga taong nakatira sa mga bansang inaapi ng world nobles at world government. Halimbawa nito ay nung sinagip niya ang mga mamamayan ng Great Terminal na kung maaalala nyo sa episode 493 nung mga bata pa sila Luffy, Sabu at Ace ay sinunog ng mga nobles at royal family ng Guwa Kingdom dahil ang mga nakatira daw sa Great Terminal ay mga taong patapon na ang buhay, may mga sakit ang iba at ang lahat ay mahihirap. Ginagawa ni Dragon ang lahat ng ito na pagsagip sa mga mamamayan ng iba't ibang bansa kahit pa ibig sabihin nito ay kailangan niyang kalabanin ang mga world nobles at ang buong puwersa ng world government. Walang takot na ginagawa ni Dragon ang kanyang mga ideolohiya tungkol sa kung ano ang tama at mali para sa kanya. Sa pinakabagong manga chapter ng One Piece ngayon mga ka-anime, sa chapter 1097, nireveal ni Dragon na siya ay dating membro daw ng Marine. Subalit ayon sa kanya, hindi niya natagpuan sa Marine ang hustisya na hinahanap niya kaya naman makalipas ang ilang panahon mula nung masaksihan ni Dragon ang execution o pagpatay sa hari ng mga pirata na si Goldie Roger 24 years ago, si Monkey D. Dragon ay umalis sa Marine at naging isang revolusyonaryo. Binuo niya ang ngayon ay pinakamalaking anti-government organization, ang Revolutionary Army. Binuo niya ito between 19 or 24 years ago bago magsimula ang main story ng One Piece.
Kagaya ng nabanggit ko kanina, ang Revolutionary Army ay isang napakalakas na military organization at si Dragon ang supreme commander nito. Ilan sa mga malalakas at kilalang miyembro ng Revolutionary Army na pinamumunuan ni Dragon ay ang Flame Emperor na si Sabo at ang dating miyembro ng Seven Warlords of the Sea na si Kuma. Binuo ni Dragon ang organisasyon na ito mga ka-anime para sa isang layunin lamang. At ito nga ay ang kalabanin ang mga gahaman at mapang-aping world nobles at pabagsakin ang kasalukuyang world government at ang kurap at bulok nitong sistema. Ito lang ang tanging organisasyon sa mundo ng One Piece ngayon na direktang kumakalaban sa world government. Makalipas ang ilang taon mula nung binuo ni Dragon ang Revolutionary Army, unti-unti ay dumami ang mga bansang sumang-ayon sa mga ideolohiya ni Monkey D. Dragon at ngayon ay sumusuporta na sa layunin ng Revolutionary Army. Sa kasalukuyan mga ka-anime, sobrang dami ng miyembro ng Revolutionary Army ang matatagpuan sa iba't ibang parte ng mundo na nagsasagawa ng mga paraan para pabagsakin ang mga world nobles at world government. Ang puwersa na taglay ng Revolutionary Army ay sobrang lakas na at ang apoy ng revolusyon ay patuloy pang dumadami at kumakalat sa buong mundo hanggang sa kasalukuyan. Dahil dito, sobrang nababahala na ang world government sa Revolutionary Army at kay Monkey D. Dragon dahil sa laki ng pwedeng maging epekto ng mga ginagawa nito sa pundasyon at mamamahala ng world government at ng mga world nobles sa mundo. Sa kadahilanang ito, si Monkey D. Dragon ay binansagan ng world government na pinakadelikado at pinakawanted na kriminal sa mundo ng One Piece. Gaano nga ba kalakas si Monkey D. Dragon? Meron ba siyang taglay na Devil Fruit Power o malakas lang ba ang kanyang Haki Power kagaya ni Shanks at Goldie Roger? Base sa pinagsama-samang mga clue o sinyalis na makikita minsan sa mga eksena kung nasaan si Dragon at mga sinyalis na maririnig naman sa mga pahayag ng ibang mga karakter ng One Piece sa tuwing pinag-uusapan nila si Monkey D. Dragon lalo na sa mga pinaka-latest na episode ng One Piece ngayon, masasabi ko na napakalaki nga talaga ng chance sa mga ka-anime na taglay ni Dragon ang isang Devil Fruit Power. To be more specific, marahil taglay ni Dragon ang isang mythical Zoan type na Devil Fruit. Nasabi ko ito dahil una, karamihan sa mga eksena sa tuwing magpapakita si Dragon sa anime, mapapansin na parang laging merong bagyong parating o di kaya naman ay meron ng bagyo sa isang lugar kung nasan siya. Noon pa man ang pagbabago bigla ng panahon sa isang lugar kung nasaan si Dragon ay isa ng malakas na sinyalis na siya ay isang posibleng Devil Fruit user na may kakayahang kontrolin ang panahon o mga elemento na may kinalaman sa panahon kagaya ng ulan, hangin at kidlat. Kamakailan lang, isang One Piece theory ang lumabas na nagsasabing ang Devil Fruit Power ni Dragon ay isang Devil Fruit na nagbibigay sa kanya daw ng kakayahan na mag-transform sa isang Amaro o magamit ang mga abilidad at kapangyarihan ng isang Amaro ayon sa kanyang kagustuhan. Sa dinami-dami ng theory na lumabas tungkol kay Monkey D. Dragon mula noon hanggang ngayon, ang theory na ito tungkol kay Dragon na taglay niya ang isang mythical Zoan type Devil Fruit na hango sa Amaro para sa akin mga ka-anime ay ang may pinakamalaking tsansa na theory na posibleng maging totoo. Ngayon, ang tanong, anong mga pruweba ang meron, bakit at papaano ko nasabi na malaki ang tsansa na maging totoo ang theory na ito na ang Devil Fruit Power na taglay ni Dragon ay hango sa Amaro? Anong klaseng nilalang ba itong Amaro at ano-ano ang mga abilidad at kapangyarihan na taglay ng nilalang na ito na sinasabing konektado sa kapangyarihan at karakter ni Dragon? Narito ang ilan sa mga ebidensya mga ka-anime. Base sa mythology ng Indian civilization of South America, ang Amaro daw ay isang mythical serpent o dragon. Sa Enka mythology naman, ang Amaro daw ay sinasabing isang dambuhalang double-headed dragon. Pinaniniwalaan ng Amaro ay merong supernatural powers na kayang magdulot ng biglaang pagbabago sa kapaligiran. Ito ay tagadala ng ulan, hudyat ng revolusyon at pagbabago. Kagaya ng Amaro sa mythology na kayang magdulot ng biglaang pagbabago sa kapaligiran, sa tuwing magpapakita si Monkey D. Dragon, bigla na lang nagbabago ang panahon. At kagaya ng Amaro na sinasabing tagadala daw ng ulan, mapapansin kagaya nga ng nabanggit ko kanina na madalas sa tuwing ipapakita ang karakter ni Monkey D. Dragon, ay parang laging merong bagyong parating o di kaya naman ay meron ng bagyo at malakas na ulan sa isang lugar kung nasaan si Dragon. At kagaya ng Amaro na hudyat daw ng revolusyon at simbolo ng biglaan at marahas na pagbabago na maaaring mangyari sa mundo, si Monkey D. Dragon ay tagadala o hudyat rin ng revolusyon dahil siya ang pinuno ng Revolutionary Army at ang pinakaimahe o muka ng revolusyon at pagbabago. Anyway, sinasabi rin na ang Amaro daw ay nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng kabilang mundo at ng kalangitan sa pamamagitan ng kidlat.
nagpapahiwatig na ang Amaro ay isang nilalang na may abilidad na kayang gumamit ng kidlat. Ang impormasyon na ito tungkol sa abilidad ng Amaro na kayang gumamit ng kidlat ay makokonekta natin kay Dragon dahil kagaya ng nabanggit ko kanina, marahil ang Devil Fruit power ni Dragon ay Devil Fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang panahon at mga elemento na may kinalaman sa panahon kagaya ng ulan, hangin at kidlat. Kung maaalala nyo mga ka-anime, ang nagsagip kay Luffy sa Logtown nung muntik na siyang mapugutan ng ulo ni Buggy ay isang malakas na kidlat. Nung panahon na iyon, nasa Logtown rin si Dragon kaya naman hindi nakapagtataka kung i-reveal na si Dragon nga ang gumawa ng paraan para mailigtas si Luffy that time gamit ang kidlat. Isa rin sa malakas na ebidensya kung bakit nasabi ko na ang Devil Fruit power na taglay ni Monkey D. Dragon ay hango sa Amaro ang mga abilidad at kapangyarihan na taglay dahil kung isi-search nyo mga ka-anime kung ano ang itsura ng Amaro, lalabas ang larawang ito. Kapansin-pansin na ang pattern na makikita sa bandang buntot ng Amaro ay kapareho ng pattern ng tattoo ni Dragon na makikita naman sa kaliwang bahagi ng kanyang muka. Ang isa pang clue o sinyalis tungkol kay Dragon na nag-uugnay sa kanya sa Amaro ay makikita sa One Piece episode 1081. Sa episode na ito mga ka-anime, habang nag-uusap si Akainu, Kizaru at Kuruma, nabanggit nila ang leader ng Revolutionary Army. Base sa pagkakalarawan nila kay Dragon sa episode na ito, si Dragon daw ay ang Insurgent Serpent. Muli mga ka-anime, ayon sa Indian Civilization of South America, ang Amaro ay isang mythical serpent at ayon naman sa Inca mythology, ang Amaro ay isa ring dambuhalang double-headed serpent. Isa pang clue o sinyalis mga ka-anime na nag-uugnay kay Dragon sa Amaro ay ang kanyang pirate ship na Wind Grandma. Ang pirate ship na ito ni Dragon kung mapapansin nyo ay kahawig ng isang serpent o dragon. Muli, ayon sa mythology, ang Amaro ay isang serpent. Nga pala dahil ang Amaro ay may kakayahang kontrolin ang panahon o mga elemento na may kinalaman sa panahon kagaya ng hangin, ulan at kidlat. Kung magiging totoo ang theory na ito na may Devil Fruit power si Monkey D. Dragon na nagbibigay sa kanya na magamit ang mga abilidad ng isang Amaro, mabibigyan ng linaw nito kung bakit sa Logtown kung saan unang nagpakita ang karakter ni Dragon nung time na muntik nang mahuli si Luffy ng mga marin, misteryosong may malakas na bugso ng hangin na lang na biglang lumabas dahilan para tumilapon ang mga marin at makatakas si Luffy. Mabibigyan din eksplanasyon nito kung bakit sa chapter 587 sa flashback kung saan si Luffy, Sabo at Ace at ang mga mamamayan ng Great Terminal sa Gua Kingdom ay napapalibutan ng apoy at wala nang matakbuhan, may biglang malakas na bugso ng hangin ulit na lumabas at naging dahilan para magkaroon ng daan ang mga taga Great Terminal na makatakas sa nakapalibot na apoy sa kanila. Isa pang nag-uugnay kay Dragon sa kapangyarihan na may kinalaman sa hangin ay makikita naman sa chapter 794. Nung niligtas ni Dragon si Sabo nung bata pa ito, makikita na parang may hangin na lumalabas sa katawan ni Monkey D. Dragon. Kung ikukonsidera at pagbabasihan natin mga ka-anime ang maraming clue o mga sinyalis na nabanggit ko na kumukonekta kay Dragon sa kapangyarihan na may kinalaman sa panahon kagaya ng hangin, ulan at pati na rin kidlat, masasabi natin na si Dragon nga ay nagtataglay ng isang Devil Fruit power. Isang Devil Fruit na marahil hango sa isang mythical creature kagaya ng Amaro na kayang gumamit ng nasabing mga elemento. Anyway, sa bandang huli, may Devil Fruit power man nataglay si Dragon o wala, hindi may pagkakaila na isa si Dragon sa pinaka-inaabangang karakter sa One Piece. At siya ay isa sa pinaka-astig na karakter na kahit hindi pa natin nakitang seryosong lumaban ay alam na natin na sobrang lakas at magiging dahilan ng isang malaking pagbabago na yayanig at gugulat sa mundo ng One Piece. Maraming salamat mga ka-anime at umabot kayo sa puntong ito ng video. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood at sana nakatulong sa inyo ang video na ito para mas makilala ang isa sa pinakamisteryosong karakter sa One Piece na si Monkey D. Dragon. Please huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang ma-notify kung may bagong video upload ang The Anime PH. Muli, maraming salamat at shoutout sa inyong lahat ka-anime.